guys! Welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, gugora po ang inyo pong lingkod. May appointment po ako sa aking pong oncologist and radiologist. So i-discuss po sa amin mamaya yung mga preparations na kailangan ko pong gawin para po sa next procedure na i-apply po sa akin. So, napagdesisyonan po ng aking po mga doctors na kailangan po pong mag-undergo ng infusion chemotherapy. So, nakatapos na po ako sa oral chemotherapy and radiation. So, ito naman po sunod na gagawin ko po para po magtuloy-tuloy po paggaling o pagkawala ng mga polyps o kulani na naiwan pa sa aking pong colon at kunting kulani po at polyp na namataan nila sa aking pong liver. Later din po malalaman namin kung magkano po ang aming pong kailangan bayaran para po sa first session ng aking pong therapy. Hindi po ako sumabay sa binata ko kanina sa pagpasok sa school kasi masyado siyang maagang umalis. 1 PM pa ang aking pong appointment. So, usually po kasi, meeting place po namin ng ate ko is dun sa Adamson University kung saan nag-aaral yung dalawang boys ko. So, dun kami sumasakay ng jeep, ng van, papuntang US. Okay, mag-isa lang po ako babiyahe papunta po ng Adamson University. So, later guys, i-update ko po kayo sa mga ganap pagkatapos po ng aming pong pag-uusap ng aking pong mga doctors. A few moments later. And guys, tatapos na ako dito. Hi guys, papunta na kami ng UST Hospital. Lalakad na kami sa kahabaan ng Lacson. Yan si ate. After 1 hour na biyahe ko from Alabang to Adamson. Si ate nauna na nandun na. See you again guys later. Eternity later. So guys, pauwi na ako dito kasama ko ng aking pong binata na inantay ko pong makalabas ng school kanina. Ayan, nakatulog na siya. At si ate umuwi na rin sa bahay namin sa Makati. The following day. Hi guys! So, nandito uli ako para po sa continuation po ng mga naging kaganapan after po ng pag-uusap namin ng aking pong oncologist regarding po sa medication po na gagawin ko. So, today is lunch time. So, meron ako ditong kanin, ayan. Pritong tilapia and itong gatang dangkat. Ayan. One of my favorite na gulay talaga itong gatang dangkat. So, kakain pa lang po ako ng lunch. Huwag yun po sanang intindihin yung aking pong hair kasi kagagaling ko lang po sa nap. After po ng aking mommy duties kanina dahil ang mga junakis ko nagsipagpasukan na sila sa school. So, ang nandito na lang yung aking pong mother-in-law at yung aking pong aso na si Mochi. So, habang nagkukwentuhan tayo, kakain tayo ng ating lunch. I-share ko po sa inyo kung ano po yung mga naging pag-uusap namin ng aking pong doktor. For the meantime, pray muna tayo bago tayo kumain. Ayan. So, ano nga ba yung napag-usapan namin ng doktor ko? Nabanggit ko na po sa inyo kahapon na may appointment nga po ako sa aking pong doktor para malaman kung ano nga po mga preparations na kailangan kong gawin para sa next procedure na i-apply sa akin.
So guys, mag-undergo ako ng infusion chemotherapy. Nakaschedule na po ako sa Monday. Today is Friday, so I have 2 days sa infusion chemotherapy po ng Lunes ng umaga. So, ang mga advices sa akin ng aking pong doktor is kumain ng maayos, magpahinga, matulog, at ihanda ang aking pong katawan para po sa therapy. Hindi naman po basta-basta yung chemotherapy po na gagawin po sa akin. Unlike po nung una, na oral chemotherapy lang po yung ginawa sa akin kasabay ng radiation, na umiinom lang po ako ng tablet. 2 times a day, 2 tablet bago po ako mag-radiation. So, wala masyadong naging effect sa akin. Although, nagkaroon talaga ng pananakit ng katawan. Marami akong mga nararamdamang hindi normal noon na nawala at gumaling naman after ng aking pong treatment. At hindi rin naman po nalagas yung hair ko during the oral chemotherapy. So, ngayon po, sa infusion chemotherapy, iba na. Dadaan na talaga siya sa blood. Dadaan na talaga siya sa aking pong ugat, yung gamot na dati ko pong iniinom, sa syringe na po siya dadaan. So, iba po yung effect nito, infusion chemotherapy sa oral chemo. So, ito talaga, makaka-experience po ako talaga ng nausea, vomiting, tiredness, na talagang may stress yung katawan ko talaga na husto. And, sabi din ng doktor na unti-unti nga daw po na malalagas yung hair ko. So, sa Monday po, ang first cycle ko ng aking pong infusion chemotherapy. Nakaka-nervous po, sa totoo lang. Pero I'm trying to be positive. I'm trying to be open-minded na kaya ko malalagpasan ko po. Dahil marami na akong mga procedures, mga laboratory na pinagdaanan na kinaya ko naman. So, alam ko na ito, kakayanin ko pa rin. Kailangan ko talagang mag-focus sa mga gagawin sa akin para maging maganda yung resulta ng mga gamot na pinapasok nila sa katawan ko, dahil yun yung makakatulong talaga sa akin para tuluyan na akong gumaling, mawala yung lahat ng mga cancer cells, polyps, kulani na nasa loob po ng sikmura ko. Sabi nga, kung ito yung pinaka the best na paraan para gumaling tayo, gawin natin. Kahit na talagang sobrang gastos talaga, napakamahal mo talaga ng babayaran namin every session po. Kasi per session po ang bayad sa chemotherapy. So, nakakabutas talaga ng bulsa, nakakasagad talaga, nakakaubos ng pera, magkakautang-utang ka talaga. Pero dahil sa kagustuhan natin na gumaling, gagawa tayo ng paraan para lang magdire-diretso po yung medication natin. So, yun, kahapon, kasama ko nga yung ate ko, nakausap namin yung doktor. Nabigla nga ako nung sabihin na kailangan ko nang magsimula ng Monday. Hindi ko in-expect, akala ko, after a week pa, or after 2 weeks pa. So, nagulat talaga ako, pero wala naman tayong magawa dahil alam ng mga doctors yung mga plano na ginagawa nila sa'yo, kaya kailangan mo yung sundin. Saglit lang naman din yung naging pag-uusap namin. In-explain lang nila yung mga dapat kong gawin, mga preparations. Nag-message na ako sa anak ko nung nasa bus kami. Kasi nga inintay ko yung senior high school ko sa Adamson na lumabas para sabay na kami uuwi. Kasi si ate diretso ng Makati, kami naman uuwi na ng Muntinlupa. So, minessage ko yung anak ko panganay na magpakulo ng itlog.
Kasi kailangan ko yun para sa aking creatinine test, para bumaba yung creatinine ko, kasi makakatulong yung egg. Para pagtiting ko, kakain. Pag kumain, favorite ko talaga itong gatang langka. Kahapon, gabi na kami dumating, mga past 7 o'clock na ng gabi. So, siyempre pagod tayo, biyahe tayo ng malayo, kaya nagpahinga muna ako bago ako kumain. Kung titingnan nyo, parang pag nakikita nyo ako na nagbablog, nagbibideo, parang wala lang. Parang akala mo wala akong sakit. Pero kitang-kita naman na napakalaki naging pagbabago sa akin, sa physical. Kasi talagang pumayat ako talaga ng gusto. Bumagsak talaga yung katawan ko. Imagine niyo from 55 kilos down to 37 kilos na lang po ako ngayon. Na dating ang damit ko large, XL, ngayon extra small to small na lang. So, ganun yung katawan ko ngayon. Yun yung naging effect ng sakit ko sa akin. Yung pangangayayat talaga. Dulot ng mga cancer cells, mga polyps na nandun sa sikmura ko at yung bukol na nasa colon ko at nasa liver ko. Nung umpisa talagang hirap-hirap talaga. Hindi ako talaga makakilos, hindi ako makatayo, nakahiga lang ako dito maghapon, as in talagang wala akong nagagawa. Pero after po nung treatment ko, unti-unti na nababawi ko po yung lakas ko. Hindi man ganun talaga na kagaya ng dati na Wonder Woman ako talaga na kaya kong baliktarin ng bahay, kaya kong magbuhat ng mabibigat. But at least, meron ng progress. Nakakagawa na ako dito, nakakakilos na ako. Hindi katulad dati na talagang wala talaga. Ultimo yung pagkuha ng pagkain, inuubos ko pa talaga sa mga anak ko kasi nahihirapan talaga akong tumayo o maglakad. Kailangan lang talaga guys na mag-focus ka sa pagpapagamot. Talagang gusto mong gumaling, tulungan mo yung sarili mo. By Sunday, pagpapasama ako sa anak ko, diretso kami ng UST Hospital para magpa-creatinine test. So, doon na lang kami magkikita ng ate ko. Yung anak ko, after noon, uwi na ng Muntinlupa. Ako naman, tutuloy ako dun sa bahay namin sa Makati para mag-rest the whole day dahil Monday morning, yun na yung aking first cycle ng infusion chemotherapy. So, nakaka-nervyos talaga kung iisipin, nakakakapa, pero wala tayong magawa. Kailangan nating i-follow yung mga instructions na binibigay sa ng ating pong mga doktor. Grabe pong gastusan. Sa kahit na anong sakit na pwede nating maranasan, grabe po talaga ang gastusan. Kaya, alagaan po natin ang ating pong mga sarili, ang ating pong kalusugan, huwag natin apusuhin ang ating katawan. Pero syempre, dahil nagpapagamot na tayo at gumagastos na tayo ng todo-todo, huwag natin aksayahin. Diba? Huwag natin aksayahin yung pera na pinapantustos para tayo gumaling. Laban lang tayo. Kakayanin natin to. Alam ko, naniniwala ako sa Panginoon, naniniwala ako sa sarili ko, naniniwala ako sa lahat ng mga taong sumusuporta, nagmamahal, nagmamalasakit at tumutulong sa akin na gagaling po ako. Nababalik po sa normal ang lahat. Magiging Wonder Woman din ako uli, kagaya po ng dati. Focus lang talaga, focus.
Ngayon pa magana na ako kumain. May panlasa na ako. So, hindi ko alam sa Monday, pag nag-start na ako sa chemo, kung mawawala na naman yung panlasa ko. Wag naman sana. Para makabawi tayo ng kain. Ang sarap ng gatang langka, guys. Grabe. Mahilig ako sa mga gata. So, yun na nga. Ang update sa akin pong medication. Tuloy lang ang buhay. Kahit meron tayong pinagdadaanan na kagaya nito, laban lang. Ako, blessed pa rin ako, thankful pa rin ako talaga kasi kahit paano talagang nakakasurvive kami everyday. Kahit sobrang laki talaga yung nailuluwal naming pera para lang sa pagpapagamot ko. Thankful ako sa tulong ng aking pong pamilya, sa side po ng asawa ko, sa side ko, lahat po ng mga suporta nila, hindi man po sa financial, yung pangungumusta nila sa akin, yung concerns nila sa akin, napakalaking bagay po yun para maboost ko po yung akin po mindset na maging positibo, na harapin yung nangyayaring ito sa akin pong kalusugan. Siyempre para po sa lahat ng mga taong nakapaligid po sa akin, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga supporters, mga followers ko po sa akin pong mga social media accounts, lahat po ng mga prayers ninyo, lahat po ng mga tulong na ibinibigay niyo po sa akin, napakalaking bagay po yun para magtiwala ako na gagaling ako. Kayo po yung mga nagiging kalakasan ko para patuloy na maging matatag, na labanan, na kayanin yung sakit na ito na dumapo sa akin. So, hindi ko man to inaasahan pero hindi natin to makokontrol. Matapos ng lahat ng treatment ko, yung mga procedure, unti-unti, babalik ang lakas natin. Magtiwala lang tayo kay Lord. Magtiwala tayo sa ating mga sarili. Magtiwala tayo sa mga taong ginagawa ang lahat para matulungan kang gumaling. Yun yung pinaka magiging gabay mo para magpatuloy na lumaban sa buhay. Na walang dahilan para sumuko ka na lang ng ganun. Isipin mo yung pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, lahat ng mga taong nagmamahal sa'yo. Malaking bagay yun para gumaling ka sa kahit na anong karamdaman na meron ka. At lagi iisipin natin na may Panginoon tayo na nandyan para sa ating lahat. Na hindi tayo bibigyan ng mga problema o mga suliranin na kagaya nito na hindi natin kaya. Ibinigay niya sa atin ito kasi alam niya na kaya natin itong lagpasan. Alam niya na magtitiwala tayo sa plano niya para sa atin. Cancer lang yan. May Panginoon tayo na nandyan. Kasama nating lalaban sa sakit na ito. Just trust Him and everything will be alright.